Gloria Lim ay isang taal na tayabasin. Sa edad na 82, buhay na buhay sa kanyang puso at isipan ang mga kwento ng kanyang kabataan at ang naging buhay niya sa bayang Kinalakhan. Sa loob ng ilang sandali, pakinggan natin ang kanyang kwento. Masayang pakinggan at kapupulutan ng aral. Dito sa Tai Chinoy Festival, ito po ang kwento ni Nanay Gloria Lim. Pangalan ko po ay Gregoria Lim. Ang edad ko po ay di 82 lang. Sa pang 83 ko. Ako po ay sa Tayabas ipinanganak, 1927, June 11. Ay ako po ay napaalis ng Tayabas nung ako'y magkaasawa. Nitong ako'y mabalo na, bumalik na uli ako ng Tayabas. Ako po ay mistisa kung tawagin. Ang tatay ko ang Chinese. Ang nanay ko, Pilipina, Batangueña po yun. Ang apelyido ng nanay ko, Calderon. Ako po ibinyagan din sa Tayabas. Kami po magkakapatid, lahat ay binyagan. Ay Chinese po yan. Nung mangyaring si Ferdinand Marcos na ang naging ating president ay hindi ko lang matandaan kung 1978 o 79. Hindi ko na natatandaan. Noon lang ako nag-Filipino citizen. Ay din po sa Tayabas. Pero ang aming eskwelahan, hindi pa ho yung tungho. Ako'y nag-aral ay 7 na taon na. Ay, ang pinag-aralan namin, school po ay naroon ngayon ay sa Badista, yung kantong kalye doon. Sumunod, lumipat. Dito po ba sabi, maternity school daw yata, maternity daw yung bahay na yun. Ay ngayon, ay maigi ngayon sila, may tungho. Malaki ang school. Nung unay bahay naman, inuupahan. Ay ako po yung kakaunti ang pinag-aralan. 4 na taon ay dumating naman ang gera. Kaya ako yung kakaunti ang pinag-aralan. Nito pong ng Amerikano, nito magkagera, hindi na ako nakapag-aral. Nung hindi pa nakakagera, ako nag-aral. 1938 ako nag-aral. Adi 40 na may nagkagera na. Napahinto na ako. Sa amin Chinese, ang 1 taon, 2 pasaran. Kaya ako parang ang pinag-aralan ko ay Chinese. English, ganyan. Ay sa English na may 1 taon na 1 pasaran. Sa amin Chinese, 1 taon, 2 pasaran. Yun. Kaya ako'y sa pinag-aralan ay wala. Ako'y katulong-tulong na sa lahat na hanap buhay. Wala po akong kabarkada, walang kalaro. Gawa ng pag-uwi, tutulong na sa bahay sa magulang. Wala ho akong barkadang kaibigan kami maglalaro pag walang pasok. Wala po. Ako lang ay natuto ng pagkalinggo. Yung kapitbahay ko, pangalan ay Abing. Yung po ay bahay tindahan ng si Aling Merli. Yung may-ari, nung kauna-unahan talaga may-ari ng lote at bahay. Yung po yung nanggagawa ng suman. Ay masarap magsuman. Ay ako'y, Guri, halika, kita'y tuturo magsuman. Tuwing maga ako binibigyan ng suman. Adi ka ang tatay, mag-aral ka na suman, magawa ng suman. Ako po maganda magawa ng suman. Mana ko dun sa kay Aling Abing. Pinakinabangan ko ho yun ng taghapon. Ako'y nanggagawa, tinda ko doon sa aseras ko. Ganyan. Ay wala na si Aling Abing. Pati yung bahay yata, hindi na rin kanya. Wala na yung matatanda. Maganda po bang kasamahan ang mga matatanda? Hindi po maliwag sa mga ituturo. Doon ako natuto. Yun naman kapila kay Valderramos. Ay nung taghapon, ako po'y tinuruan maglala ng banig, bayong. Aba, yung po'y pinakinabangan ako nung taghapon. Nagawa ako ng maliit na bayong. Di walang papel, walang supot. Nagawa akong buli na maliit na parang bayungan. Ay ako po'y 2 kapitbahay ko. Yan ang ganda ng aming samahan. Marami akong naaral. Nag-aral suman, di may paggawa ng banig, bayong. Talagang buhay taong mahirap ako nung panahon yun. Si tatay po hindi nagagalit pag ako'y nakapitbahay at gano'n ang gawain. Pero yung babarkada, ayaw ang tatay namin. Ay di, alam mo po yung bahay ni Siaok. Ay teka, itong katapat yung kanto. Di yung po sa Valderramos, ay kami inaroon sa 2nd parte, bahay namin. Naupa lang kami doon. Ay di nitong bago magkagera, ang tatay namin nakabili ng lote. Yun ang tinitirahan ng kapatid kong bunso ngayon. Doon po ba sa ibabang ganon, ng kanto. Tinapayan ng anak. Nagtitinapay doon. Yung nabili ng tatay namin bago magkagera. Ay, nung una po yung nakakatakot ang tumawid ng tulay. Yung tiya ko may tindang, pansitri akong tawagin. Doon sa may tapat ng bahay ni Kapib.
Ay pag ako'y nauwi, pag Sabado ng hapon at walang pasok, ako'y nanunulungan magdayag ng pinggan, ganyan. Ako masipag. Ay pag ako'y dadaan doon sa tulay, ako'y takbo. Gawa na wala pong bahay doon. Nakakatakot. Madilim. Kakaunti po ang bahay ng panahon yung malalaking bahay. Yung papuntang Magdibayan, malalaking bahay ilan. Hindi katulad ngayon. Dikit-dikit na ang bahay. Ay nung panahon yun ay talagang ika nga kakatakot lalo na ng taghapon. Maski araw, sara-sara ang mga bahay. Ganun. Takot sa hapon. Lalo na pag gabi, di ang hapon po'y nagrurunda sa gabi. Abay, ang ilaw sa amin, dun, ano nang tawag doon? Hindi barangay, ano bang tawag doon? Ayaw na mag-iilaw na may liwanag sa labas. Basta mag-iilaw ka, yung tatakpan mo ang liwanag sa labas. Yung taghapon, mahirap ang buhay. Sabi nga, ay nako, wag sana magkakagera uli. Ay nung pong bagong pasok ang hapon, hindi nasira yung tulay. Nung nasira yung tulay, nung yatang paalis na ang hapon. Noong 1944 yata, nung papasok uli ang Amerikano noong panahon yun. Sinira yung tulay, hindi ko lang alam kung sino nagsira. Kaya yung tulay na isa sira. Ay inigi na uli nitong pumasok na ang Amerikano. Naigi na uli. Ay ako po'y tumanda na ganito, hindi po kami nagpapabirthday. Kahit nung bata pa. Ang sabi ng tatay namin, naririnig ka ng papa-birthday. Ayun ay mayayaman. Para mahumbida. At tayo wala ay tayo araw-araw birthday. Kaya nga yung nagtatanong sa akin kahit Pasko, anong Aling Gloria? Pasko na. Ay araw-araw tayo Pasko. Parang ginaya ko na yung sabi ng tatay ko. Tayo taong wala. Hindi pwede yung sasabihin mo yung birthday, Pasko. Wala tayong pambigay eh. Ano ha? Wala tayong panghanda. Kaya ang tatay ko sabi araw-araw ang birthday. Yun, kaya kami hindi nagpapa-birthday. Kami po ay wala ng Pasko. Ang kay tatay, basta't kung may pera, kumain. Pag wala, ay di ordinary lang. Wala po kami dinaan ng Pasko. Pag Pasko, hindi ako nananaog ng bahay. At yun ay ugali ng tatay namin. Huwag kayong mamamasko sa kung kanino pag Pasko. Huwag kayong punta na punta at nakakahiya. Baka sabi kayo namamasko. Ayaw ng tatay namin kami mamamasko. Ay kahit kung talagang mahal ka, may alaala sa iyo, padadalhan ka. Yun, kaya kami po hindi. Lumaki, tumanda ako ganito, hindi. Kami tao mahirap. Araw-araw ay New Year, araw-araw ay Pasko, ganun. Ay yung mayayaman, New Year, birthday, Pasko, ganun. Kami wala. Basta sa awa ng Diyos ay nakakaraos ang maghapong nakain. Yan. Tao mahirap eh. Kung gusto magluto ng bilog-bilog, nagkataot may pera, yun, nagluluto ako. Yung pinaltok kung tawagay sa atin. Maski hindi Pasko, hindi bagong taon ako nagluluto. Nagkataon katulad na ako nasa Tayabas, may mag-aalok sa akin ng malagkit. Ay di mura naman kaysa bumili sa palengke. Yan, nagluluto ako, maski hindi Pasko. Ay kami po ay ugaling Chinese ay. Yung bagang may mga kaibigan ako, kaibigan ng tatay ko, kaibigan ng naging asawa ko. Yung parang anong tawag nun sa Tagalog, pinakikilala. Halimbawa, ikaw may anak kang lalaki, siya na may anak na babae. Yung inyong mga kaibigan, kilala. Ay, baka ikaw may kilalang ganyan-ganyan, aring anak ko papag-asawahin ko. Yun. Ay, di yung isang mga kakilala kami, babae, pinakikilala. Ay, pag nakakilala na, di gano'n, bumibisita. Hindi katulad ngayon. Ngayon nagkakaano yung mga kabataan. Ayaw magulang, nalayas. Ano una po hindi. Hanggat sa kasunduan ng magulang, kabi-kabila, magulang ng lalaki, babae, nagkakaisa. Ako na edad na nag-asawa, 27 na. Kinasal ako 1954. June bride pa ako. Nagala din mga kaibigan. Pag may relasyon, ay mga alahas. Pag walang relasyon, kaibigan lamang, ay di mga gamit. Aba, nung una ang tatay ko, gusto sa gabi, lugaw. Tanghali. Sa maga, tinapay. Pag walang tinapay, lugaw. Ganyan. Tanghali lang ang kanin namin. Nung hindi pa nagkakagera, ay, hindi ko baga alam na nabuto. Awang ko, hindi ko alam. Balita ko nung una istorya sa akin na yun daw piso, ay $4 na piso. Pero hindi ko alam. Wala tayong dollar eh. Eh nun ay mura ang bigas. Isang hindi kilo, salop. Ang isang salop na bigas, 4 na sentimos. Porsentabos. At yun ang magandang wika nila ay ilon-ilon, 6 centavos. Noong panahong inabot ko nung hindi pa nagkakagera. Ay, ang munisipyo po dati mayroong parang tawag kanyon doon sa labas ng munisipyo. Maganda alitao, malinis. May mga matandang babae na mimiwas na ganyang kahahabang isda. Ay, nung una, natandaan ko, itong munisipyo ngayon, yun din ang munisipyo noong hindi pa nagkakagera.
At yung katabing kanto ay may isang bahay na bungalow, hanggang ngayon naroon pa din. Pero yung sa tapat na sa Malyari, yun, wala akong nakita may bahay doon. Madala nga ang bahay doon. Bago magkaroon ng kapitbahay, malayong agwat. Hindi ang tatandaan ko nga lang ngayon. Yung munisipyo katabi ay yung bahay na bungalow. Ngayon naroon pa. Tawag pa doon sa Kalesan, dalawang sakay, Kalesa, Karitera, Kalisin. Natatawa nga. Yun yatang Kalisin ay yung dalawang upuan lamang. Yung Karitera, nalalagyan ng mga daladalahan. Mga to siya rin, ngawakan ko, ho. Mga libang rin, klobi pa siya.